Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang pagsasalita ng totoo, pagsasalita ng tama, ay ibig sabihin ay tuma'nina. Ito ay nagbibigay ng kapanatagan ng loob ng sinumang tao. Ang pagsasalita ng tapat ay nagbibigay ng kapanatagan sa puso ng tao. Ang pagsasalita naman ng kasinungalingan, kabulaanan, ay ibig sabihin ay nagbibigay ng pag-aalinlangan. Hindi mapapakali ang sinumang tao. Pero ang tao na nagsasalita ng totoo, tama, ay hindi siya guilty sa kanyang pamumuhay, sa kanyang sarili, panatag ang kanyang kalooban. Relax. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Maraming mga blessings, barakah, ang pagsasalita ng katotohanan, tama, tapat. Pati nga sa tinatawag na business, pagbibintahan, ay nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa isang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Wa in katama wa kazaba muhiqat barakatu bay'ihima. Maliwanag na maliwanag ang hadith na ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah tungkol sa tinatawag na business o kaya ay pagbibinta na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang dalawang panig, ang nagbibintahan, ang nagbinta o nagbibinta at saka ang bumibili, bil khiyar ay mayroon silang tinatawag na opsyon, malam yatafarraqa, habang hindi sila magkahiwalay. Habang hindi sila magkahiwalay. Fa in sadaqa wa bayyana, at kung sila ay maging tapat, maging totoo, wabayana at maliwanag, sasabihin ng bawat isa sa kanila. Kung mayroong kapintasan, mayroong depekto, sasabihin, burika lahuma fi bay'ihima, ay bibigyan ng pagpapala o kaya ay blessing para sa kanila ang kanilang bintahan, ang kanilang dealing sa business. Wa in katama wa kazaba, at kung sila ay mayroon silang ililihim, kung mayroong kapintasan, babaliwala, ililihim, wa kazaba o kaya ay magsinungaling, ang sino man sa kanila, muhiqat barakatu bay'ihima, ay mawawala ang baraka, ang blessing sa pagitan nila o sa kanilang tinatawag na pagbibintahan. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Si Malik bin Dinar, sinabi niya na as-sidqu wal kadhibu ya'tarikani fil qalb hatta yukhrija ahaduhuma sahibahu. Ang pagiging totoo, katapatan, pagiging tama, tapat, wal kadhib at kasinungalingan, kabulaanan, ya'tarikani fil qalb. Sabi ng mga pantas, ibig sabihin ay sila ay hindi nagkakasundo, parang nagaway, nagbubuksing sila dito sa puso ng tao hanggang sa matatalo ang isa, ilalabas ang isa. Matatalo ng isa ang isa. Kasi mag-aaway yan dito sa puso ng tao. Katapatan at saka kasinungalingan. Tingnan ninyo mga kapatid. Pero alam natin at nabanggit natin na ang katapatan nagbibigay ng kapanatagan, ang kasinungalingan ay nagbibigay ng pag-aalinlangan, hindi mapapakali ang tao at lagi nang nagigilty sa kanyang pamumuhay o sa kanyang sarili. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah,
Isa sa napakagandang aral, mga kapatid, ang isa sa kasabihan ng mga kalabados salihin, mga kasabihan ng ilan sa mga tao na mga naunang mga tao, mga pantas, na may nagsabi na ito ay kabilang sa kasabihan ni Imam Al-Ghazali, kaawaan siya ng Allah, na sinabi niya, manidda'a arba'an min ghairi arba'in fahuwa kadzab. Ang sino mang tao na mag-declare ng 4 na bagay at wala naman dito ang 4 na bagay, ibang 4 naman, ay fahuwa kadzab. Siya ay puspos ng kasinungalingan. Kathirul kazib. Hindi lamang kazib, hindi lamang sinungaling, kundi kadzab. Puspos ng kasinungalingan. Mag-declare ng 4, samantala, wala naman sa kanya ang 4 na bagay o ibang 4 na bagay. Ano ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Manidda'a hubballahi ta'ala wa yashku minal bala'i fahuwa kadzab. Unang-una, nagsabi dito, tulad ni Imam Al-Ghazali o iba pang mga pantas, mga paham, ang sino mang tao na magsabi na minamahal niya ang Allah, mag-declare na minamahal niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, subalit siya ay yasku minal bala. Ibig sabihin ay mag-complain siya kapag mayroong dumating sa kanya na pagsubok. Tingnan ninyo, mga kapatid. Nabanggit natin sa una na khutbah natin noon na kaaya-aya, mainam ang sinumang tao na binigyan ng pagsubok, na tinitiis niya ito at hindi siya nag-complain, tinatanggap niya ito ng kagustuhan ng Allah. Ito ang tinatawag na qadar. Kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino mang tao na mag-declare na sinasabi niya, minamahal niya ang Allah, pero kapag may dumating sa kanya na pagsubok, yasku li ahad, mag-complain na sa mga tao. Hindi na mapapakali, mag-complain, hindi niya tinatanggap ang mga pagsubok o ang pagsubok na dumating sa kanya, fahuwa kadzab. Ang taong ito ay puspos ng kasinungalingan. Puspos ng kasinungalingan. Nag-declare siya sa Allah. Samantala, ang examination na ibinigay sa kanya ng Allah ay hindi naman niya ito, ibig sabihin, tinatanggap. Nag-declare na minamahal niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, manidda'a hubban nabi sallallahu alayhi wa sallam walam yuhibbil ulama wal fuqara fahuwa kadzab. Tingnan ninyo, mga kapatid, ang sino mang tao na mag-declare na minamahal niya ang propeta, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subalit hindi naman niya minamahal ang mga ulama. Hindi niya minamahal ang mga ustads. Hindi niya nirerespeto, hindi niya ginagalang ang mga taong may malawak na kaalaman sa pananampalatayang Islam. Walam yuhibbil masakin awil fuqara, at hindi niya minamahal ang mga kapuspalad, ang mga mahihirap, sapagkat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam higit niya na minamahal ang mga mahihirap. Fahuwa kadzab. Mag-declare siya na minamahal niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinusundan niya, samantala hindi niya nirerespeto, hindi niya minamahal ang mga ulama, ang mga ustads, ang mga may malawak na kaalaman sa Islam, at hindi niya minamahal ang mga mahihirap. Fahuwa kadzab, puspos ng kasinungalingan. Hindi totoo na minamahal niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manidda'a hubbal jannah walam ya'mal bitta'ati fahuwa kadzab. Ang sino mang tao na magsabi, mag-declare na gusto niya, nais niya na makapasok sa paraiso, hinahangad niya ang paraiso, subalit hindi naman siya gumagawa ng pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, kabutihan, fahuwa kadzab. Manidda hubbal jannah, nais niya na makapasok sa paraiso, walam ya'mal bitta'ati fahuwa kadzab. Subalit hindi siya gumagawa ng pagsunod sa Allah, hindi niya sinusunod ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga aral, ibig sabihin na siya ay puspos ng kasinungalingan.
Pangapat, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, man idda'a al-khusyu' minan nar walam yatrukil ma'asi fahuwa kadzdzab. Ang sino mang tao na siya ay natatakot, nangangamba na mapunta sa impyernong apoy. Nangangamba siya na mapunta sa impyernong apoy, pagkatapos siya naman ay hindi niya iniiwan, walam yatrukil ma'asi, hindi niya iniiwan ang mga ipinagbabawal, mga labag sa Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa kadzdzab. Siya ay puspos ng kasinungalingan. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya gawin natin, mga kapatid, ang ating mga sarili, ang ating mga dila na kung saan ay magsasalita ng katotohanan, magsalita ng tama, magsalita ng tapat, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Isa sa talata ng Allah subhanahu wa ta'ala na makikita natin sa Suratul Nahl, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, babala sa ating lahat. Nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ. Huwag kayong mangusap ng anumang sinasabi ng inyong mga dila ng kabulaanan o kaya ay kasinungalingan. Huwag kayong magsalita, mangusap ng kasinungalingan. Hada halal. Sasabihin nyo na ito ay halal. Samantala, ito ay haram naman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hada haram. Sasabihin ninyo na ito ay haram. Samantala, ito ay halal. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Minsan nga, ayon sa nabanggit ng mga pantas, ay sasabihin niya halal, haram, at i-address pa niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Litaftaru ala Allahil kadhib, na kayo ay nag-iimbento ng kabulaanan, kasinungalingan laban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina yaftaruna ala Allahil kadhiba la yuflihun. Katotohanan na ang sinumang tao na nag-iimbento ng kasinungalingan laban sa Allah subhanahu wa ta'ala, la yuflihun. Kailanman ay hindi magtatagumpay. Hindi magtatagumpay sa kanyang plano dito sa mundo at hindi rin magtatagumpay pagdating sa araw ng paghuhukom. Mataun qalil, ibig sabihin ay maikling kasiyahan lamang. Maikling o maiksing kasiyahan lamang ang kanyang matatamo dito sa mundo, walahum adhabun alim. Pagdating sa araw ng paghukom, mapa sa kanila ang mahapding kaparusahan. Mapa sa kanila ang mahapding kaparusahan. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ibig sabihin nito, mga kapatid, babala sa ating lahat na sikapin natin na tayo ay mangusap ng tama, tapat sa ating pananalita hinggil sa ating pananampalatayang Islam. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.